Naku mga ka-art lover, first time kong nakitang niluluto ang tuko. Ang tuko ay nakatira yan sa ating bahay at ang kinakain yan ay lamok, langaw, ipis at iba pang klaseng insekto na nakatira sa ating bahay, kaya hindi yan masustansya. Kasi ang kinakain yan ay mga piste, lamok, langaw, ipis. Kaya siguradong merong side effects sa katawan yan. Kaya akin ito pinapakita sa inyo para hindi mapamarisan. Isa pa ay nakakatulong yung tuko sa bahay natin, kasi kahit mga alakdan, scorpions, or maliliit na centipede ay kinakain ito. Kaya kasama natin to sa bahay, bakit natin kakainin? Ito ang video. Bukan nyo na itong prituhin. Sa pangalawang pagkakataon mga tol, papakitaan tayo ng crispy tuko ng ating chef ngayon. Lulutuin niya ito na parang isda. Ito parang nagmorder siya dyan ng kasi parang sa tingin ko parang aso na rin yan. Kasama natin sa bahay ang mga tuko. Ako nga dito sa studio, dalawang tuko itong meron, palaging nasa harap ko. Kasi may mga gamo-gamo dito sa harap ko, kinakain nila. At parang mga pet ko na rin itong mga tuko na ito, kasi hindi sila natatakot sa akin, lumalapit. At ang lalaki nito, bakit ko to kakainin? Sila yung kumakain ng mga lamok, ng langaw, ng maliliit na scorpions, ng centipede. Lahat ng insekto na pakamandag ay kinakain ng mga yan. At utang natin sa kanila na walang mga insektong peste na narito sa loob ng bahay, kasi nandyan ang mga tuko. Kailangan natin ng tuko sa mga bahay natin. Kung ang palaka ay importante sa ecosystem, kasi kumakain ng lamok, nagkukontrol ng lamok ang palaka, ay lalo na itong tuko. Hindi lang ito alarm, hindi lang ito relo na ginigising tayo at nagbigay ng oras. At hindi rin ito yung kapag may bisita ka, di ba, tumutunog ito. Kung lalaki, babae, iba ang tunog niya. Kaya sagrado ang mga tuko para sa akin. Dapat hindi ito ginaganito. Kahit pagpatay niyan, dapat bawal. Niluluto mo pa eh. Tapos kinakain mo, anong makuha mo diyan? Mabuti pa daga ang lutuin. Mayroon pang karne. Ito walang laman to eh. Puro buto lang yan at amoy ipis yan. Kaya sa mga gustong kumain yan, ay huwag nyo nang kainin yan. Kasi parang kasambahay natin yan. At hindi yan yung tinuturo ng Diyos na kainin natin. Gumagawa ang Diyos ng mga hayop, mga isda, mga ibon na dapat lang natin kainin. At hindi lahat ng gumagalaw na hayop ay nakakain natin. Balik tayo sa video. Ganito ang mga tukong may ingay kapag hapon na, malalaki at malakas dumikit sa ating balat. Huhugasan muna ang tuko at ihahanda ang mga pampalasa. Tatanggalin lamang ang laman loob nito upang lagyan ng palaman, at pagkatapos ay pwede na rin itong prituhin. Kung nasasarapan kayo sa pritong isda, ay kagaya ng nito ang Grabe naman ng mamang ito. Buti pa nang huli siya ng American frog, yung bullfrog, at yun ang pinipirito niya. Meron pang laman yon. At marami yun, hindi yun endangered. Itong mga tuko, endangered na to eh. Meron lang akong sa tuko, respeto, kasi napakinabangan natin ang hayop na yan sa bahay. At hindi yan nangangagat ng tao. At hindi rin namimirisyo ng tao. Bagkos yung mga insekto na nandyan sa sulok-sulok lamang na hindi natin nakikita, sila yung kumakain yan. Lalo na yung centipede, mapaminsala na insekto, kinakain nila. Scorpion, kinakain nila. Pati na langaw, lamok sa gabi. Kaya kawawang mga tuko ito, ang dami-dami pa oh. Kinakain, niluluto.
masarap daw eh. Siguro tamad ito. Kung bumili ka ng fishing line ng bingwit, pumunta ka doon sa tulay, mamingwit ka, or pumunta ka sa sapa, sa creek, sa ilog, sa kanal. Sa kanal maraming diyan, yung catfish, haluan. Yun ang hulihin, hindi yung tuko. Kasi kawawa yung mga tuko na yan. Ang lasa, masarap at pwedeng ulamin. Masarap daw. Para mawala na ang may ingay sa bahay ninyo, subukan nyo na itong prituhin. Oh, Sa mayroon pang isa diyan na nag-udyok na prituhin yung mga tuko nyo sa bahay nyo. Yan ang wag nyong subukan. Kasi hindi lang magagalit sa inyo ang gumawa niyan, kundi masama yan sa katawan. Kasi ang kinakain ng mga tuko ay mga maruruming insekto sa bahay natin. Okay, so yan lang ang aking na comment at reaksyon sa nagluluto ng tuko na yan. Ay itigil mo na yan, yung bisyo na yan na pagpatay sa mga tuko at pagkain yan. Matuto kang manghuli ng mga isda, ng palaka, ng mga ibon, yung mga pagkain na para sa tao, hindi yung tuko. Kasi nga kahit aso ay hindi kakain yan eh. Kahit pusa, hindi ang kinakain ng mga pusa at aso. Kasi tuko yan. Okay, so hanggang sa muli, mga cart lover, ako'y magpaalam na. Maraming salamat.